Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang AFP Modernization Program at yung pahayag ni Attorney Claire Castro tungkol nito. Ito, may post si Peter Theo Lavinia 2 hours ago. Sabi niya, grabing budol. Need daw ng AFP Modernization Program pero zero budget sa GAA 2025. Sa bawat 10 statements ng Malacanang, 11 ang kasinungalingan. Tapos, pinost ni Peter Theo Lavinia ang article sa GMA News title, AFP Modernization Needed so Philippines won't depend on allies, says Palas. Okay, punta natin yung article na yon sa GMA News Online. So, nandito. Published March 5, hapon, by Ana Felicia Baho. Basahin ko, Malacanang on Wednesday stress the need to continue, pagpatuloy, the modernization of the armed forces of the Philippines so that the country would not be dependent on its allies. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro was asked about the AFP's modernization following Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez remarks that the country needs to beef up its military after Washington suspended its aid to Ukraine. Okay, so medyo nagbabago na ang geopolitical situation pag-upo ng Trump administration dahil ayaw nang magsuporta ang Trump administration ng allies nila. Gusto nila America first. Gera nyo lang, gera lang namin, gano'n. Kaya nagsabi rin ang Philippine Ambassador to the US na yung US commitment noon na sinasabi palagi panahon ng Barack Obama administration, Joe Biden administration na ironclad commitment ang US, tulungan niya ang Pilipinas. Ngayon, hindi na daw, alanganin na daw yung ironclad commitment. So, nagbabago. So, kaya ito, tinanong ng media, kumusta ang AFP modernization? Nako, parang nagjojoke ata ang ating press officer. Sabi niya, yes! Tinanong, kumusta ang ating AFP modernization? Dapat bang ituloy? Yes! Sabi niya, dapat lamang po may ally tayo o wala tayong ally, kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Yung AFP modernization ay talagang kailangan. Kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyadong umaasa sa ating mga allies. Hello, Yusek Castro. Kailangan. Tinanong mo na ba yan sa inyong mga amo? Alam nyo ba, tungkol sa AFP modernization sa GAA. Kaya yun ang tanong ni Peter Theo Lavinia. Grabing budol. Sabi nyo, kailangan ng AFP modernization, zero budget ang 2025, ang AFP modernization. And then, nalaman na lang natin sa Supreme Court oral arguments, sa pagtatanong ni Justice Javier, pati 2023 nga GAA, 2024 nga GAA, wala rin, zero. Kaya 3 taon na po na zero budget ang AFP modernization. Ano po itong sinasabi ng Yusek Castro natin na kailangan para hindi tayo umasa. Kung totoong kailangan ng AFP modernization, bakit hindi nyo lagyan ng budget? Yan ang tanong.
Bakit hindi nyo gayahin panahon ng Pinoy administration? To be fair with Pinoy administration, nakabili po tayo ng 12, isang dosena na yung 50, F-50 fighter jets. Mga bagong binili yan. Pagdating ng Duterte administration, noong 2020, mayroon tayong 25 billion budget. Ginastos yan, binili. 2021, 27 billion, binili. 2022, 29 billion, binili. Kaya ang daming nabili panahon ng Duterte administration. Pag-upo ng administrasyong ito, may nabili ba? Wala. Kasi nga, 2023, 0. 2024, 0. 2025, 0 pa rin. Ano yung pinagsasabi ng palasyo na kailangan ng AFP modernization? Ano ba yan? Kaya tawag dito, budol eh. Ito post ni Peter Tio Labinya, grabing budol. Need daw ng AFP modernization pero zero budget sa GAA 2025. So ako, idinagdag ko na lang yung GAA 2023 and GAA 2024, 0 pa rin. 3 taon na po. So, magbasa tayo sandali sa mga comments. Okay. Percival Cadayuna. Modernization sa salita lang, pero itong commanders ng AFP ay, hindi ko na lang basahin, ay masama. Dennis Lines. Grabe, ngayon lang ako nakakita ang Congress nagbigay ng 0 budget sa AFP at PhilHealth, pero worth trillion ang ayuda. Chit de la Victoria, yabang mo BBM, wala ka pa namang napatunayang except corruption. Speaking of the President, noong December, may speech siya. We will build a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Nasaan yun? Paano ka makabuild ng world-class armed forces kung 0 budget for 3 years? So, alam ba ito ni Yusek Castro? So, next time po, bago kayo sumagot, alamin nyo muna ang background kung anong nangyayari sa AFP modernization. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panunood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa Tribong Talandig, nagbibigay tayo ng livelihood assistance. Ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Ito yung tunay na ayuda, hindi band-aid solution lang. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko dire sa unang tanom ni Manoy Boy na saging lakatan. May ngapon manang. Oo, yabunuan ninyo manang tong una ninyo nga tanom nga saging lakatan. So pila ni siya ka punuan manang ang nauna ninyo nga tanom? 20. 20. Oo. So mga dagko na gyud. Oo. So nag-aabono silang manang sa ilang saging lakatan. Tuwa pa gid sa ubos. Tuwa pa sa ubos. Oo. Oo, ang ikadwa ninyo nga tanom. Oo. Atong bisitaon mo. Sige, ato na ta. Og mao na ni ang ikadwa nga tanom ni Manoy Boy na saging lakatan. O mga dagko na pod. Oo. Pila ni tanan Manoy kapunuan ang una o kanang kuan nimo? Apil adtong nauna og karong bag-o. Gatos tanan. Kapin gatos tanan. Oo, pila day ning ikadwa? Kani sa 65 ni. 65 ni. 20 dayon tong naa didto. Kani kapin. Oo. Apis maggatos po ang katulong nga sunod. Oo, naa pa kay gisunod. Oh.
Oo, so wa pa nagtubo. Muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy. So padayon gid sila sa paghinno niini. Magpadayon. Oo, makita nato nga muna ni ang Estudyante. Mangunod na. Oh, Na makasiportal. oo, sa inyong estudyante ba nang? Oo. Oo, lagi. So karon manang padayon man gid nang ang pag-abuno nang unsa ang imong maistorya. Magpasalamat. Mm. Oo. Magpasalamat gyud mi. Mm. Oo. Sir, salamat gyud sa Oo. pagsuporta sa abono o nagtan-aw sa video Mm. o sa Ginoo. Mm. Panalangin Mm. sa Ginoo maayo po unta nga sige mi mahatagan og panalangin, sir. Oo, sige nang salamat pod nang. Oo, kay mura gyud ni makasuporta sa among mga estudyante.